Hello, ako po si Madam P and ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. For those of you na gustong magpa-personal reading, Madam P, yan yung aming Facebook page. Diyan ka na lang mag-inquire for personal reading. Let's start. So, ano yung meron na sa ating mga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Swords is here. Two of Wands. Person nakakonect mo, spirit guides, angel guides for earth sign. Oh, wait lang ha. Kukuha lang ako ng pampatong dito. Ace of Cups is here. Pero yung etong ito yung pinakamalapit na meron ako ngayon. Ang bahala na, ito na muna. Pinakamalapit na nampot ko is my press on nails. And I cannot show you the picture here kasi baka magalit si YouTube sa atin. Pag pinakita ko sa iyo kung ano yung picture na yan. Anyway, okay, it's earth sign. King of Swords. Two of Wands. Marami kang idea or marami kang maiisipan, maybe plano. And King of Swords is maybe has something to do with your career. This is a professional person. Lalo na kung yung career mo, meron kang mga itinatago sa career na yon. Or a career na hindi alam ng iba sa'yo. Or something about that career ang nililihim mo or hindi ka nagiging honest dito. Nakakita tayo dito ng may mga makikita ka, mapapansin ka na dapat gawin. I can see a lot of plano sa'yo. Ace of Cups, Ace of Wands. This could be a new person, past person. It doesn't matter. I can see a lot of love. Ace of Wands, passion. Dalawa yan. Hindi lang love, may passion din. Ibig sabihin, hindi ka lang niya mahal, physically attracted din siya sa'yo. Sexually attracted din siya, itong taong ito sa'yo. And this person is willing to fight for you or sa connection ninyo. Wala siyang pakialam. Ano ba? Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Gusto ka niya, period. That's the energy. Mahal ka niya. I'm seeing challenges sa connection. It's not perfect connection. May mga challenges. Pero sabi ko nga, itong person na to, wala siyang pakialam doon sa mga challenges na yun. Nakikita natin yung palaban na energy sa kanya. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Dalawa na yung lumabas na king sa side mo. King of Wands, tapos ito sumunod, King of Cups. Eight of Wands is also here. Emotion ng person na to towards you. Knight of Pentacles. The Star. Emotions. Eight of Wands. Nakakakita tayo ng excitement. I mean, that's what you like. You like excitement.
Gusto mo ng excitement pagdating sa koneksyon, sa relasyon, or what. And I feel like the more na itong person na to is the more na nakakaramdam ka ng excitement sa connection ninyo, the more na ikaw ay nagugustuhan mo siya. Okay? Yung parang it feels like may nabubuhay sa something sa loob-loob mo, no? Na-feel mo yon. And sabi ko nga, the more na nagiging exciting or nagdadala ng excitement itong connection na ito, the more na nagiging kakaiba or feeling excited exciting itong connection na to. And nandun na nafe-feel natin yung love and emotions mo para sa kanya. Knight of Pentacles and the Star. Alam mo yung feeling na parang proud na proud siya sa'yo? Especially kung literal na ikaw ay with the King of Swords and King of Cups energy. Especially kung ikaw ay nasa mataas na posisyon. Parang proud na proud siya sa'yo. May mga times na sinasabi niya or pinagmamalaki ka talaga niya sa iba. Kasi ikaw yung parang pangarap niya na person, parang ganun. Or gusto niya na person talaga. Nasa iyo lahat yung qualities na yan na gusto niya sa isang tao. Kaya hindi mahirap para sa kanya na mahalin ka talaga eh. Kaya gusto ka niya. In the future here. O, tatlong ace na ha. So that's 111. That's a major arcana also with the Magician. Ace of Swords. O, ayan. Tatlong ace na yung nagpakita. Nine of Swords is here. Eight of Cups. Six of Cups. This person is really fantasizing you. Pinagpapantasyan ka niya, yung iba sexually yun. And you do have here the Magician. In the future, honestly, nakikita natin yung pagiging there's a tendency for you na ma-obsess ka dito sa person na to. Kasi nga, nakaka-thrill eh. May thrill dito sa connection na to eh. And yun yung gusto mo, yung excitement. The more na nakakapagbigay siya ng excitement sa'yo, the more na kakaiba yung feeling. Nafo-fall ka doon sa tao. Or mas minamahal mo siya. Yung person na to in the future, diba, nagiging obsessed ka nga sa kanya. I can see pwede magkaroon ng problem sa kanyang home or sa kung ano nagbibigay sa kanya ng stability, home, career din. Possible yan. And parang mababaliwala yung pinaghirapan niya or ang tawag dito?
Parang gano'n na nga. Mababalewala yung kanyang pinaghirapan sa career na yon, o yung finances niya pwede may mawala, magdulot ng problema. Hindi niya yun in-expect, pero wala siyang choice. Ang nakukuha ko remember pandemic days, or nung nagkaroon ng mga issues or regarding sa career, etc. Parang ganun. Ganun yung feeling. May mga kailangan siyang let go. Kasi wala siyang choice. Kumbaga wala siyang, hindi niya hawak yon. Hindi niya hawak yung mga decisions or actions na may kinalaman doon. Katulad nga sa career. Parang kailangan niyang bitawan or iwan, ganun. And then mababaliwala yung mga pinaghirapan niya doon. And for you, may mga bagay kang sisimulan, and etong person na to, I feel like pag nasa sa kanya kasi yun pwedeng itong sisimulan niya na to ay, yung sisimulan mo na ito ay pwedeng mag-take siya ng action or hindi. Actually, it depends. It depends sa kanya. And like the universe, itatry ng universe na i-realigned ang bawat isa sa inyo. Ilalagay kayo sa mas tamang direction, sa mga dapat talaga ninyong gawin. If you are meant, or kung para ka talaga dito sa person na to, whether you like it or not, gagawa talaga ng paraan sa universe na dalhin siya sa'yo. And I feel like hindi pa siya ready. Ganun yung energy. Hindi pa siya ready. But I feel like ikaw, nandun yung kagustuhan mo, but mas more on nangingibabaw sa'yo yung obsessive energy. So, gusto mo pero obsessed ka kasi doon sa tao na to, kaya mo gusto. So, parang ang message siya is to control your obsession. Kontrolin mo yung obsession or pag-iisip mo masyado dito sa person na to. Okay, yun lang. Yun lang naman. Mas mag-concentrate ka pa rin sa sarili mo. Kasi yung person mo is, yun nga, not yet ready, not at the same time, parang going through his or her karma. May mga transformation sa buhay niya, especially with regard sa career, especially regarding money. And magiging malaki naman yung part mo para makatulong or magkaroon ng kaayusan para sa kanya, pero kailangan mo na siya maging open, ibaba ang ego, and mas maunawaan or mas maintindihan kung ano yung mas mag-work out or mas makakabuti para sa kanya talaga. So yeah, that's it for now. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.